Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Battle Royale 2 Requiem na napalabas noong 2003. Ito ay patungkol sa isang seksyon ng mga mag-aaral na napilitang isabak sa isang digmaan at kailangan nilang maipanalo ito dahil kung hindi ay hindi sila makakagraduate sa high school. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang pelikula 3 taon pagkatapos ng mga nakaraang kaganapan sa unang pelikula. Ang mga nakaligtas sa mga nakaraang Battle Royale ay bumuo ng isang rebeldeng grupo na tinatawag na Wild Seven, na pinamumunuan ni Shuya Nanahara. Gayunpaman, ang grupong ito ng mga rebelde ay itinuturing na ngayong isang internasyonal na grupo ng terorista. Kaya, sa ngalan ng hustisya, ipinakilala ng mga autoridad ng gobyerno ang isang bagong laro, ang Millennium Anti-Terrorism Act, aka Battle Royale 2. Ang eksena ay pagkatapos ay pumunta sa Shakano Torade Middle School na itinuturing na isang ragtag na koleksyon ng mga natalo at delinkwente mula sa buong bansa. Lumalabas na ang lahat ng mga mag-aaral doon ay pinaalis ng gobyerno na walang garantisadong hinaharap. Isang araw, lahat ng 42 na estudyante ng ika-9 na baitang ay nalinlang na sumama sa isang field trip, ngunit sila ay nadroga para makatulog sa daan. Nang magkamalay na sila, may nakita silang kakaibang electric color sa leeg nila. Ang bus ay na-hijack ng authoritarian Japanese government at dinala sila sa isang base militar. Pagdating, ang mga estudyante ay inilalagay sa isang hawla na napapaligiran ng mga armadong gwardya sa estado ng takot. Sa gulat, ang mga batang lalaki at babae ay desperadong sumubok na makatakas, ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Di nagtagal, ang mga mag-aaral ay hinarap ng kanilang guro sa paaralan, si Takeuchi Riki, na nagpahayag ng kanyang sarili bilang isa sa mga nasa hustong gulang na nagtatrabaho sa gobyerno. Sinabi niya sa mga mag-aaral na sila ay napili bilang unang grupo para maglaro ng bagong Battle Royale na laro. Kasunod nito, nagpapatuloy siya upang ailatag ang mga patakaran ng laro. Ang kanilang pangunahing layunin ay subaybayan at patayin ang buong miyembro ng Wild Seven sa loob ng 72 oras. Sa halip na pilitin silang magpatayan, tulad ng nakaraang Battle Royale, ang mga mag-aaral ay dapat makipagdigma laban sa Wild Seven. Binigyan sila ni Riki ng 2 pagpipilian. Makilahok sa digmaan o papatayin kaagad. Sa takot sa kanilang buhay, ang lahat ng mga estudyante ay atubiling sumang-ayon na pumasok sa laro ng kamatayan. Maliban sa isang estudyante. Bilang resulta, siya ay agad na pinatay. Laking takot ng lahat. Ilang sandali pa, nagsimulang tumunog ang kwelyo ng isang babae. Pagkatapos ay isiniwalat ni Riki ang isa pang paghahayag. Ang lahat ng mga kwelyo ng mga mag-aaral ay ipinaris. Kung ang isang mag-aaral ay namatay o lumampas sa saklaw, ang kanyang kapareha ay automatikong papatayin sa pamamagitan ng collar detonation. Nagulat ito sa dalaga at humingi siya ng awa. Ngunit ang kwelyo sa huli, buhay niya. Ang taong iyon ay umaasa na maging isang pasipista, ngunit nabigo siya sa resulta. Lahat ng 40 mga mag-aaral ay binibigyan ng kanilang mga sandata at armas bago ipadala para sa kanilang misyon. Ang mga ito ay ipinadala sa pamamagitan ng mga bangka papunta sa isang isla na kontrolado ng Wild Seven at ginagamit bilang isang kuta kapag malapit na sa isla. Agad na nagpaputok ang mga miyembro ng grupo ng Wild Seven na naniniwalang sila ay mga sundalo. Ang mga matinding putok na ito ay kumitil sa buhay ng 12 estudyante bago pa man sila makarating sa isla. Ang iba pa sa mga nakaligtas ay kahit papaano ay nakarating sa isla, ngunit nahati sila sa 2 grupo. Ang isa ay tumatakbo sa kabilang kalye, sa dalampasigan, habang ang isa naman ay nagtatakip sa likod ng mga bato. Hindi nagtagal, lumipad ang isang helicopter sa itaas na naglalabas ng ilang supply para sa kanila. Kasunod nito, nagsimulang tumakbo ang mga estudyante para i-secure ang mga supply na naglalaman ng iba't ibang kapaki-pakinabang na bagay tulad ng grenade launcher, ammo, at mga first aid kit. Ang mga mag-aaral pagkatapos ay tumakbo para sa isang mas mahusay na pabalat, ngunit isa sa kanila, si Shugo, ay nabaril sa proseso. Ang mga kaklase ay nagsisikap na gamutin ang kanyang mga sugat, ngunit ang pagdurugo ay hindi tumitigil. Sa sandaling iyon, nagsimulang gumalaw ang kanyang kwelyo. At napagtanto nila na ang kanyang kasosyo, si Miki, ay lampas sa hanay ng kaligtasan. Hinihimok nila siya na tumakbo patungo sa grupo, tinitiyak sa kanya na sasakupin nila siya. Gayunpaman, ang kinakabahan na batang babae ay tumakbo palayo sa grupo sa halip na nagpapasabog sa kanya. Ngayong patay na ang kanyang kapareha, alam na alam ni Shugo ang kanyang napipintong kapalaran. Bilang resulta, gumawa siya ng isang matapang na desisyon na pabagsakin ang ilang mga kaaway bago siya mamatay. Pagkatapos ay lumabas siya sa bukas na lugar at nahanap ngunit binaril siya ng isang sniper ng kaaway.
Matapos ang kalunos-lunos na pagkawala na ito, ang iba pang mga estudyante ay tumakbo patungo sa isang nasirang gusali, habang ibinabalita ni Ricky ang mga pangalan ng namatay. Pagdating doon, isa sa mga estudyante, si Haru Kakos, ay naglabas ng ilang insulin at ibinibigay ito sa kanyang katawan. Nang magtanong ang isang batang mag-aaral, si Takuma Aoi, tungkol dito, ibinunyag ni Kus na siya ay may diabetes mula nang ipanganak at ang kanyang dosis ay tatagal lamang ng 3 araw. Kaya, kung hindi nila makumpleto ang kanilang misyon ng mabilis, siya ay mauubos. Iyon ang tila pinakamaliit sa alinman sa kanilang mga problema ngayon. Biglang may sumabog sa labas at isang squad ang pumunta para mag-imbestiga. Labi sa kanilang sindak, nasaksihan nila ang isang estudyante na nakabitin sa isang poste, na pinutol ang magkabilang paa. Mabilis nilang napagtanto na ang lugar ay puno ng mga landmine, at nasa gitna sila ng isang minahan. Makalipas ang ilang segundo, nagsimulang tumunog ang kwelyo ng isang babae na ikinagulat ng ibang mga estudyante. Lalong lumalala ang sitwasyon nang magsimulang magtalo ang mga miyembro ng grupo sa kanilang susunod na hakbang. Narinig ng ibang squad ang commotion sa comline, kaya balak ni Aoi na sumugod para sa kanilang tulong. Anuman, hinawakan siya ng isang batang babae na nagngangalang Shiori habang tinutukan siya ng baril at iginiit na hindi niya ito hahayaang pumunta kahit saan hanggat hindi nila natatapos ang kanilang misyon, marahil dahil magkasosyo sila. Dito, ipinahayag na si Shiori ay walang iba kundi ang anak ng isang guro na tinuruan ni Nanahara. Taong nakalipas. Mula noon, siya ay nagsusumikap sa paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang ama. Sa kabilang banda, ang putol na katawan ng batang lalaki ay nahulog sa mina, na nagdulot ng sunod-sunod na reaksyon ng mas maraming pagsabog. Ang insidenteng ito ay kumikitil ng maraming buhay, na nagpababa sa bilang ng mga nakaligtas sa 18. Kasunod nito, muling nagsama-sama ang magkabilang grupo ng mga estudyante at tumungo sa minahan. Nakaset up ito sa isang matarik na burol, na isang malaking kawalan para sa mga mag-aaral. Anuman, pinamamahalaan nilang iwasan ang mga bala ng kalaban at tuluyang makapasok sa kuta. Pagkapasok, napansin nila ang isang batang babae na tumatakbo palayo. Kaya, hinabol siya ng koponan, ngunit biglang, ilang pagsabog ang tumunog na ikinagulat nila. Bago pa sila makapag-react, bumukas ang mga ilaw at nakatutok sa kanila ang 12-dosenang baril. Hinihiling ng mga rebelde na dinisarmahan nila ang kanilang sarili, ngunit nagpaputok ang isa sa mga estudyante. Bilang isang resulta, isang sa pagitan ng dalawang partido. Sa pagtatapos nito, 6 pang mag-aaral ang nawala ng buhay, na naging sanhi ng pag-activate ng mga kwelyo ng kanilang kapareha. Nang makita ang kanilang mga kwelyo, napagtanto ng tinatawag ng mga terorista na hindi sila mga sundalo. Pagkatapos ay mabilis silang nagdala ng isang malaking aparato at bumuo ng isang electromagnetic pulse na nagpapasare sa lahat ng mga collar, na pinipigilan din ang kanilang koneksyon sa base militar. Sa base camp, nabigla ang mga administrator ng Battle Royale nang malaman na ang lahat ng tumatawag ay biglang nag-offline. Mabilis silang nag-iisip ng alternatibo at nag-deploy ng espesyal na puwersa para tapusin ang trabaho. Bumalik sa kuta, ang lahat ng mga estudyante ay dinisarmahan at dinala sa harap ng Nanahara. Doon, napansin ng mga estudyante ang ilang nakahanay na mga bangkay ng mga miyembro ng Wild 7. Marami rin silang nakitang mga bata na naulila pagkatapos mamatay ang kanilang mga magulang sa digmaan. Pagkaraan ng ilang sandali, nilapitan sila ni Nanohara, na nagtanong kung ang pagpatay sa kanila ay talagang malulutas ang anumang bagay. Iginiit pa niya na hindi sila kailanman mabubuhay ng normal kahit na matagumpay sila sa kanilang misyon. Dahil dito, ipinangako niyang patuloy na lalaban hanggang sa maibigay sa kanila ng gobyerno ang mapayapang buhay. Nang mapagtanto na hindi nila kaaway ang mga rebelde, nagpasya ang mga estudyante na baguhin ang kanilang panig at tulungan ng Wild 7 na tapusin ang Battle Royale. Sa susunod na eksena, dumating ang espesyal na sandatahang lakas na ito sa kuta. Nakita sila ng isa sa mga rebelde at tumakbo para balaan ang iba pang grupo. Mabilis na gumanti, ang mga rebelde, na ngayon ay sinamahan ng mga estudyante, ay sumugod upang harapin ang banta. Nang mapansin sila ng mga sundalo, makipag-ugnayan sila sa kanilang base para mag-ulat tungkol sa pagbabago ng panig ng mga estudyante. Pagkaraan ng ilang sandali ng matinding putukan, kalaunan ay nagawang ibagsak ng mga rebelde ang lahat ng sandatahang lakas. Gayunpaman, si Kus ay namatay sa proseso. Dahil sa galit nito, sinisi ni Aoi si Nanahara na sinasabing hindi siya mas mahusay kaysa sa malupit na pamahalaan. Samantala, pumunta si Shiori sa isang abandonadong silid kung saan nakahanap siya ng piano. Habang sinisimulan niya itong laruin, naalala niya ang kanyang nakaraan kung paano niya ito nilalaro noon sa bahay. Isang araw, siya ay nasa kanyang silid na tumutugtog ng piano nang pumasok ang kanyang ama.
Halatang galit siya dahil nakalimutan ng kanyang ama ang kanyang kaarawan. Bilang isang resulta, malamig niyang tinanggihan siya, hindi alam na iyon na ang kanilang huling pakikipag-ugnayan. Pangatlong araw na ng misyon, at lahat ng mga mag-aaral ay nakalaya na sa kanilang mga sumasabog na kwelyo. Si Nanohara, na napagtanto na kailangan niya ng pandaigdigang suporta upang talunin ang gobyerno, ay nagpapadala ng mensahe ng video sa mundo. Sa mensahe, sinabi niya na ang bawat isa ay dapat magkaroon ng karapatang mamuhay ng malaya at mapayapa. Nang sabihin niya ang kanilang kasalukuyang kalagayan, nanawagan siya sa lahat ng kabataan sa mundo na maghimagsik laban sa kalupitan. Ngunit bilang tugon sa video, isang missile ang inilabas sa isla na ikinamatay ng higit pang mga estudyante at mga miyembro ng Wild 7. Ang kaguluhan ay nagiging sanhi ng pag-aagawan ng lahat sa desperadong hangarin na iligtas ang kanilang sarili. Sa kabilang banda, ang mga administrator ng Battle Royale ay tumatanggap ng isang video call mula sa punong ministro na nagpapalam sa kanila na ang missile ay inilabas ng Estados Unidos. Bukod dito, binalaan nila ang Japan na muli silang aatake sa loob ng 12 oras kung hindi naresolba ang sitwasyon. Kaya, upang maiwasan ang napipintong banta, pinangunahan ng punong ministro ang militar na naroroon sa Battle Royale Headquarters. Pagkatapos ay itinalaga niya ang lahat ng mga sundalo upang lipulin ang buong Wild 7 ng isang beses at para sa lahat. Galit na galit si Ricky sa pagbabago ng mga kilos. Sa gitna ng mainit na pagtatalo na ito, inihayag niya na mayroon siyang parehong uri ng kwelyo sa kanyang leeg tulad ng mga estudyante. Bumalik sa isla, pinarangalan ng mga nakaligtas ang mga nahulog na kasama sa pamamagitan ng pag-cremate ng kanilang mga katawan at pagpapaputok sa sandaling ito. Inihayag ni Nanohara ang kanyang plano para sa mga mag-aaral at mga bata na umatras sa mainland sa pamamagitan ng isang mineshaft, habang ang Wild 7 ay mananatili sa likuran upang harapin ang mga sundalo. Kinaumagahan, nagpaalam ang mga estudyante at mga bata sa Wild 7. Kasunod nito, lahat sila, maliban kay Shiori, ay pumunta sa mineshaft, habang ang Wild 7 ay naghahanda para sa kanilang huling labanan laban sa puwersang militar. Hindi nagtagal, daan-daang armadong sundalo ang dumating sa isla. Sinusubukan ng Wild 7 ang lahat ng kanilang makakaya para lumaban. Ginagamit nila ang bawat sandata na mayroon sila laban sa mga naghahabol na sundalo, kahit na hanggang sa pasigaw-sigawan si Joe Rogan sa mga loudspeaker, ngunit malinaw na hindi sila mapigilan sa pagsulong at sa huli. Marinig ang putok ng baril. Nang maramdaman na ang mga rebelde ay nangangailangan ng backup, si Aoi at ang dalawa sa kanyang mga kaibigan ay gumawa ng isang matapang na desisyon na bumalik sa larangan ng digmaan. Sumali sila sa laban, at nagsimulang bumaril sa pinakamaraming sundalo hanggat kaya nila. Ang dalawang magkaibigan ay nag-alay ng kanilang mga buhay, ngunit hindi bago maglunsad ng isang malaking rocket launcher na pinapatay ang isang grupo ng mga assailants. Sa ibang lugar, napagtanto ng isa sa mga babaeng rebelde na papalapit na ang mga sundalo. Kaya, hinimok niya ang iba pa niyang mga kasama na umalis. Habang siya mismo ay nananatili sa likod upang kumita sila ng ilang oras. Ang pagsunod sa kanyang tagubilin, ang iba pang mga rebelde ay umalis. Pagkatapos nito, nag-activate siya ng time bomb bago siya mapatay. Ang matinding labanan ay nagdudulot ng mabibigat na casualty sa magkabilang panig. Iniwan si Nanohara, Aoi, at Shiori bilang tanging natitirang mga mandirigma. Nagawa ng trio na ibagsak ang kapitan ng mga espesyal na puwersa, ngunit hindi ito sapat upang tapusin ang labanan. Habang sinusubukan nilang lumikas, nagpakita si Ricky at ipinahayag ang kanyang suporta para sa mga rebelde. Maya-maya lang ay nagbip ang kwelyo sa leeg niya. Kaya, hinihimok niya ang tatlo na makaalis kaagad doon. Nakalabas silang tatlo ilang segundo lang bago sumabog ang buong kuta. Sa kabila ng paglabas nito sa kuta, hindi pa tapos ang labanan dahil kailangan pa nilang harapin ang maraming sundalo sa labas. Habang nagpapatuloy ang digmaan, tinamaan ng isa sa mga bala si Shiori na ikinasugat ng kanyang nakamamatay. Nang makita ito, tumakbo si Nanohara patungo sa kanya habang si Aoi ay patuloy na lumalaban mag-isa. Bago siya mamatay sa kanyang mga bisig, ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang anak ni Kitano. Iniwan siyang nakatulala saglit. Gayunpaman, pinatawad niya ito sa pagpatay sa kanyang ama. Dahil alam na niya ngayon kung ano talaga ang ipinaglalaban niya. Pagkatapos maglaan ng ilang sandali upang magdalamhati, sina Nanohara at Aoi ay patuloy na lumaban ng may hindi natitinag na determinasyon. Di nagtagal, naglabas ang US ng ilang missile na sumabog sa buong isla. Pinapatay ang lahat ng natitirang sundalo. Sa wakas, ang Battle Royale ay nagtatapos sa iwasang katayuan. Inilista ang mga kapalaran ni Nanohara, Aoi, at ang mga nabubuhay na estudyante. Ang eksena ay mabilis na umusad sa 3 buwan pagkaraan, kung saan sina Nanohara at Aoi ay nagmamaneho sa desyerto ng Afghan.
Doon, muli silang nagsasama-sama ng iba pa nilang mga kasama sa koponan na nagdadala sa kanila ng malaking kagalakan. Lahat sila ay muling nagsasama-sama bilang magkaibigan, ngunit kung ano ang susunod sa kanila ay nananatiling hindi alam. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.